Palagi na lamang ibinablind date si Vera ng kanyang ina. Sa palagay naman niya'y bata pa siya para mag-asawa. Hindi rin naman siya ready sa pakikipagrelasyon dahil nasisiyahan pa siya sa pagiging dalaga at tamang enjoy lang muna siya. Sa edad na 27, hindi naman siguro masama ang pagiging single at wala pang asawa. Yon ay para lang sa opinyon niya. Hindi ito tinatanggap ng kanyang ina, kaya naman kung kani-kanino siya nito nirereto. One time, pumayag siya makipag-blind date sa huling pagkakataon. Ngunit ang blind date pala na iyon ay hindi hanggang doon lang dahil ang huling lalaki na ka-blind date niya ay ang ama ng grade 1 ni student niyang si Amara na pinangakuan niyang pakakasalan niya ang ama nito. Paano pa nga ba matatakasan ni Vera ang pangako yun kung napalapit na sa kanya ang bata? Ating alamin ang buong kwento. Good morning, Ma'am Vera. Agad na napalingon si Vera sa co-teachers niyang si Cecil na siyang bumati sa kanya. Uy, good morning, Ma'am Cecil. Si Cecil ay isa sa itinuturing niyang kaibigan sa private school na pinagtuturuan. Kamusta naman bakasyon mo? Bakasyon? Napakunot ang kanyang noo. Malayo pa ang bakasyon sa pagkakaalam niya. Bumabawi pa ang mga estudyante dahil sa ginawang pinsala ng COVID sa bansa. Saturday and Sunday, di ba? Natawa si Cecil. Yun ang pinakabakasyon natin. Natatawang wika ni Cecil na kinangiti lamang ni Vera. Hindi naman siya nagre-reklamo. Mahal niya ang pagtuturo. Kaya nga ito yung kinuha niyang profesyon. Kahit pa nga ang nais ng kanyang ama ay mag-business na lamang siya. Nais kasi na magulang niyang ipaubaya ang kanilang negosyo. Ngunit hindi ito ang nais ni Vera. Kaya kahit mag-away silang mag-ama, pinilit niya ang kursong nais. Hayaan mo at makakapagbakasyon din tayo. Nakangiti niyang sagot bago nagpaalam na upang pumasok sa classroom. Pagpasok niya sa room, bumungad sa kanya ang umiiyak na si Amara. Agad niya itong nilapitan at niyakap. What happened? Kasi po sabi ni Chichi, wala akong mami. Umiiyak na sumbong sa kanya ni Amara. Naawa tuloy siya sa bata. Alam kasi niyang wala itong ina. Sa ilang buwan na pagiging guro niya kay Amara, pansin niyang tahimik ito't hindi masyadong nakikipagkaibigan. Hindi rin active ang ama nito sa pag-attend sa mga patawag niya at lalo pa nga sa kuhanan ng cards. Matalinong bata si Amara, kaya naman nangihinayang at nalulungkot siya sa sinasapit nito. Class, binawalan niya ang may ingay na bata. Makinig muna kay mama. Pakiusap niya. Si Chichi at Amara nag-away sila, tama ba yun? Hindi po. Sabay-sabay na sagot ng mga ito. Chichi, hindi tamang pang-aaway sa classmate. Lalo pa nga at wala na talagang mami si Amara. Masakit para sa kanya na mawalan ng isang inang nag-aalaga. Kapag ba sa'yo nangyari yun, matutuwa ka po? Nais niyang ipaintindi sa kanyang mga estudyante na masama ang magbuli. Bakit po hindi na lang ikaw ang maging mami ni Amara? Si Chichi ang nagtanong. Napakamot sa ulo si Vera. Pangalawang ina niyo naman ako sa school eh. At least may mami kayo kapag nandito kayo sa school. Kabit ka po ba ma'am ng daddy namin? Kaya ka po pangalawang mami namin? Nanlaki ang mata ni Vera. Hala, bad yun class. Hindi po iyon ang ibig kong sabihin. Paliwanag niya sa mga ito. Sige na Amara, pwede mo kong tawaging mami. Ngumiti naman ito. Gusto ko, ikaw na po mami ko ma'am. Nabuhayan ng bata. Ma'am, salamat po sa pagpapalakas sa loob ko. Mami na po kita tsaka pogi naman po yung daddy ko at single. Napakamot sa ulo si Vera. Naku, kunwaring mami lang pero hindi magiging asawa ni daddy. Paiyak na si Amara. Sige na nga, sige na. Mami mo na ako at magiging asawa ko ni daddy mo. Wika na lamang niya upang hindi ito umiyak at makapag-start na siya. Talaga po? Sasabihin ko po kay daddy na may mami na ako. Tuwang-tuwa ito. Promise po mami? Tanong pa nito sa kanya. Tumango na lamang siya upang makapagsimula na sa pagtuturo. Uwian na ng mga bata. Isa-isa itong sinundo ng mga magulang liban kay Amara na mukhang hindi inaasahan ng kanyang ama. Isang lalaki ang pumasok sa kanilang room. Sino po hanap nila? Magalang niyang tanong. Si Amara Mendez. Sino po pala sila? Ngayon lang kasi niya napansin na iba pala ang sumusundo sa bata. Driver po ako ng ama niya at ako po yung laging sumusundo sa kanya. Hindi niyo po ba ako napapansin, ma'am? Takang tanong pa nito. Maging si Vera nga, hindi makapaniwala na hindi iyon alam. Pasensya na, hindi kasi ako matandain. Sandali, itatanong ko lang kay Amara. Nakangiting sagot niya bago tinawag ang bata. Driver niyo ba siya? Paninigurado niya. Opo, mami. Napatango siya bago ibinigay si Amara.
Pa-text na lang po ako sa number na to pag nakauwi na po kayo. Salamat. Take care, Amara. See you tomorrow. Sana masabi mo sa dad mo na makapunta siya sa kuhanan ng card. Bilin pa niya. Manong, pasabi naman po sa daddy niya. Kasi sayang po yung talino ni Amara kung hindi na susuportahan. Nawawalan po ng gana si Amara. Paliwanag niya sa driver. Susubukan ko, ma'am. Kaya lang, ma'am, hindi ko maipapangako. Busy po kasi yung daddy niya. May business po kasi si Sir Cohen na inaasikaso. Sana naman po kahit isang beses lang. Pamimilit niya rito. Tatawagan ko na lang din po. Matapos mapauwi lahat ng estudyante, siya naman ang nagligpit. Nakamiyo si Vera. Hindi kasi siya gumagamit ng kotse pagpasok dahil umiiwas siya sa traffic. Mas komportable siya pag single lang ang kanyang gamit. Pag uwi niya, agad siyang napaupo sa couch. Sinalubong siya ng yaya Mildred niya na may ngiti. Kamusta araw? Napangiti siya. Lagi na lamang siyang tinatanong ng kanyang yaya na gustong gusto naman niya. Maayos naman yaya, kaya lang naawa ako doon sa isa kong estudyanteng si Amara. Gandang pangalan. Oo nga po kawawa lang kasi wala na siyang mami. Kaya ayun, pumayag akong ako na lang muna yung mami niya kapag nasa school. Kaso sabik sa mami kaya gusto na yata ako maging totoong mami. Malay mo naman, pogi ang tatay. Yaya talaga, pasaway ka din tulad ni mami. Naiiling niyang wika. Ano na naman itong naririnig ko? Lokaret ka talaga, dinadamay mo pa ako. Siya nga pala, may blind date ka bukas, mga bandang 7:00. Ma'am! Napabuntong hininga si Vera. Pang-10 blind date na yata ngayong linggo yan Ayoko na mami, I'm done. Arte mo talaga, ikaw na nga hinahanapan. Anak, pogi to kahit single dad, tsaka may alam na sa buhay at bilyonaryo. Kilig yan, ikaw na lang makipag-date ma'am, iwan mo na si daddy. Pamimiloso pa niya. Subukan mong hindi pumunta, siya pa pupuntahin ko dito. Last na to mami kapag hindi pa nag-click, ayoko na talaga. Tumango naman ang kanyang ina. Sige, give up na ako anak, bahala ka na sa buhay mo after nito. Salamat naman, bulong ni Vera bago napahilot sa kanyang sentido. Kinabukasan ay maaga siyang pumasok. Nauna na siya sa mga bata. May kailangan kasi siyang ayusin. May meeting kasi sila at saktong kuha na naman ng mga cards. Nanguna na naman si Amara sa kanyang klase. Good morning class, bati niya sa mga bata. Good morning ma'am. Ngunit napasulyap siya kay Amara na tila ba walang kabuhay-buhay. Hindi nga ito tumayo upang bumati. Nakamukmuk lamang ito at tila ba kapag pinansin niya ay iiyak na. Napabuntong hininga si Vera. Good morning Amara, may problema ba? Mahinahon niyang tanong sa bata. Nasabi mo ba sa daddy mo na umattend siya? Busy po si daddy. Nagalit lang siya nang sinabi kong pumunta siya. Nakasibing sumbong nito. Nakaramdam ng inis si Vera. Napairap siya bago muling napabuntong hininga. Sige, kakausapin ko yung daddy mo. Tsaka makarating man siya o hindi, ikaw pa rin naman ang nangunguna. Pagpapalakas niya sa loob ni Amara. Pwede po bang sa amin ka na lang tumira? Kasi po, para may nag-aalaga sa akin. Ayoko po kasi sa mga babaeng inuuwi ni daddy. Ikaw po yung gusto ko. Amara, hindi niya na natuloy ang kanyang sinasabi dahil gumawa na ito. Ikaw po gusto kong mami. Nangako ko po na magpapakasal ka sa daddy ko para maging mami na kita. Sana pala, hindi na lang siya tumango. Napasama pa tuloy ang ginawa niya. Kung papayag ba ang daddy mo, bakit hindi? Mahirap yung hinihiling mo. Tsaka Amara, hindi ganun kadali ang magpakasal. Alam mo ba na ang kinakasal ay ang 2 taong nagmamahalan? Pinatahan niya si Amara bago tinawagan ang number ng ama nito. Hello Mr. Cohen, this is Vera Rogacion, advisor ni Amara. Pasensya na sa abala, alam kong busy ka pero gusto kong ipaalala na kuha na nila ng cards ngayon. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Vera. Ikaw pala yung kinukwento niya? Excuse me? Hindi ako makakapunta. Malamig na wika pa nito. Kahit ngayong month lang, ilang beses na ang pinalampas mo Mr. Cohen. 3rd grading na po. I said I'm busy. Stop bothering me and just do your job. Gusto niyang gumanti kay Cohen, ngunit pinigil ni Vera ang kanyang sarili. Hindi dapat siya pumatol. Kailangan niya maging maingat sa bibitawan niyang salita. Alam kong mahirap maging isang single dad, pero Mr. Cohen, kailangan ka ni Amara. Hindi naman pwedeng baliwalain mo na lang siya. Kailangan niya ng kalingat suporta. Gusto mo ikaw na maging mami niya. Total, pumapapel ka naman. Tumaas ang kanyang kilay. Kung papakasalan mo ba ako bakit hindi? Natawa pa siya bago napailing. Kung ayaw mo, bahala ka. Ako nang bahala sa anak mo, salamat na lang.
Inis niyang wika bago binaba ang tawag. Draco, tawag ni Cohen sa kanyang kanang kamay. Sir, prepare my wedding. Malabig niyang wika bago pinaikot ang ballpen sa kanyang daliri. Po, sorry sir, hindi niya na ito pinatapos. Narinig mo ko, sadyang nagulat ka lang. I said, prepare my wedding. Ikakasal na ako within this week. Sigurado na siya sa kanyang binitiwang salita. Kilala niya na ang blind date niya. Nagulat lang din siya na ang advisor pala ni Amara ang magiging blind date niya. Ang magulang kasi niya ay kaibigan ng magulang ni Vera. Ngayon lang din niya ito nalaman. Lagi nang ibinibida ni Amara sa kanya ang dalaga nitong guro. Mukhang pinaglalaroan sila ng tadhana. Kung sa estado ng buhay ang pagbabasihan niya, pasok na pasok si Vera. Alam niya na ang info nito. Graduate itong cum laude at may sariling business ang mga magulang nito. Hindi niya masasabing magiging gold digger ang dalaga. Elegante at marunong din itong makisama at isa pa, mahaba ang pasensya. Nabibilib siya ngunit hindi pa rin sapat iyon para magustuhan niya si Vera. Gusto niya lang ito dahil ito lang ang gusto ng anak niyang si Amara. Ang usapan sa blind date ay alas 7, ngunit alas 8 na siyang nakarating dahil galing pa siya sa meeting. Natanaw niya si Vera na matyagang naghihintay. Good eve, sorry I'm late. Ayos lang. Magalang nitong sagot bago inabot ang kamay. My name is Vera. Cohen, pakilala niya dito. Amara's father. Ikaw? Ikaw si Mr. Cohen? Tumango siya dito. Isang oras akong late pero nandito ka pa rin. Tao kasi akong kausap. Pasimpleng sagot nito na may pasaring. Sanay na ako sa ganyang attitude. Ngumiti siya bago dinampot ang menu. Kumain na muna tayo. Hindi ka pumunta sa kuhanan ng cards pero sa blind date nakapunta ka. Shame on you, Mr. Cohen. Pinaasa mo si Amara. Alam kong problema mo ang mami mong kinukulit ka sa pag-aasawa. How about gumawa tayo ng deal? Deal for what? Marry me. Nanlaki ang mata ni Vera. Marry you? Napangisi si Vera. Kalukuhan lang to. Inayos na niya ang kanyang mga gamit. Para lang tigilan ka na nila kakakulit sa pag-aasawa mo. Titira ka sa bahay ko at ang tangi mo lang gagawin, mahalin na talagaan ng anak ko. Walang mangyayari sa atin at hindi tayo magtatabi sa kama. Pwede mo akong i-divorce dahil sa ibang bansa naman kita pakakasalan. Napaisip si Vera. Kabaliwan pa rin yun. Nangako ka sa anak ko, Vera. Sineryoso mo rin yun? Sinabi ko lang naman yun kasi ayaw kong saktan ng anak mo. Too late for that. Hindi kasi ako marunong mag-joke. This is for my daughter, Amara. Pwede mo akong i-divorce kapag nakahanap ka na ng BF o ng lalaking pakakasalan mo. Hanggat wala, ako muna ang gawin mong asawa. Napanganga si Vera. Ang poging hot at single dad ng ama ni Amara ay inaaya siyang magpakasal. So, nakagat ni Cohen ang ibabang labi niya habang patuloy na inaakit ang nalilitong si Vera. Still no, Mr. Cohen. Umiti ito sa kanya bago lumagok ng isang basong tubig. Still no, pero hirap sumagot. Feeling ni Cohen, kailangan lang niyang purosigihin pa si Vera. But why? Let's say na tinutulungan natin ang isa't isa. Ikaw sa pag-aalaga at pagmamahal sa anak ko at ako naman para sa tahimik mo pang araw-araw. Ayaw mo bang makatakas sa mami mong palagi kang binubuliglig sa pag-aasawa? Binibigyan na ng rason ni Cohen ang dalaga upang ito'y pumayag. Ngunit sa ngayon, hindi niya masiguro kung mapapapayag niya ba ito o hindi. Sa tingin naman niya, magigilty ito kapag anak niya na ang isinangkalan. Tandaan mong nangako ka sa anak ko. I didn't mean to, Mr. Cohen. Hindi na tayo mga bata para sa ganitong... Hindi na pinatuloy sa pagsasalita si Vera. Yes, weren't Vera. At hindi rin naman pang bata yung inaalok ko. You think ganoon lang kadali yun? Hindi po, Mr. Cohen. Dumiin ang punto nito. Bakit nga ba niya kailangan ng asawa? Napailing si Cohen. Request ito ng anak niya. At dahil na rin naaawa siya dahil walang nag-aaruga sa kanyang anak at walang kinikilalang ina. Ayaw naman ito sa mga babaeng pinapakilala niya. Si Vera ang bukang bibig nito. Maging magulang niya, hindi ito mapilit na magpaalaga sa kanila. Kaya naman ang nakikita lang niyang option sa ngayon ay ang pakasalan ng babaeng nais nitong maging ina. Hindi biro ang kasal, Mr. Cohen. Hello? Earth kaya to? Hindi po ito ibang planeta na walang kaso kung kanino ka magpakasal. At isa pa, napabuntong hininga pa si Vera bago muling nagsalita. Dream ko ang maikasal sa taong mahal ko at mahal ako. Ibibigay ko yung dream wedding mo. That's not a problem, Vera. Wala ka nga lang aasahan na sweetness sa akin. Trabaho bahay lang ako. Parehas lang naman tayo. Sa tingin ko,
Magkakasundo tayo. You think? Tumango si Cohen. Yeah, and we're both professional. We can handle this. Kung susuhulan mo ko ng pera, huwag mo nang subukan Mr. Cohen. I'm not the gold digger. At hindi mas lalong hindi ako nangangailangan ng pera. May sarili na akong savings na sapat para mabuhay ako pati magiging anak ng magiging apo ko. Napangisi siya dahil sa taas ng pride ni Vera, ngunit hindi naman niya ito masisisi. Yeah, I know. Sige Mr. Cohen, pag-iisipan ko yung offer mo. Tumayo na ito at dinampot ang bag. Thanks for the food. Tumango na lamang siya bago ito tinanaw ng tingin. Samantala si Vera naman, agad nang sumakay sa kanyang motor. Kinabit niya ang helmet bago nagpailing-iling pa. Hindi kasi siya makapaniwala na may lalaking nag-o-offer sa kanya ng kasal. Masyado na bang moderno ang mundo kaya pati kasal hindi na big deal? Hot siya pero hindi pa rin lisensya yun para mag-aya siya sa kahit na sino. Pagdating ni Vera sa kanilang bahay, nadatnan niya ang ina niyang may kinakausap sa cellphone. Oo, single lang anak ko Mare. Sa palagay ko naman, magkakasundo sila ng anak mo. Napakunot ang kanyang noo. Ma'am? She's here na pala. Call you later. Binabana nito ang tawag at siya ay hinarap. Nagsinungaling ako na last blind date mo na yun. Hindi ko matiis anak eh. Dami ko kasing kumari na single din anak nila. Mali mo naman diba? Sa inis, napapalatak si Vera. Ma'am, I'm getting married. Wala sa sarili niyang wika. What? Halos malagot ugat sa leeg ng kanyang ina sa pagsigaw nito. Oh crap! Sa gulat rin ni Vera, tila ba nais niyang bawiin bigla ang sinabi niya sa kanyang ina. Nabigla lang naman siya dahil rinding-rindi na siya. What's wrong? What is happening? Ang ama niya ay agad na napababa. Ang anak mo! Halo ang reaksyon ng kanyang ina. Hindi nga niya masabi kung masaya ba ito o natatakot. Kanino naman niya ikakasal? Wala naman siyang BF. At isa pa, baka kung kani-kanino lang yan. Anak, maawa ka naman sa sarili mo. Sabi mo, gusto mo na akong ikasal. Ngayon magpapakasal na ako. Ang dami mo ding sinasabi. Ano po ba talaga mami? Gusto ko nga, pero sana naman anak, sana naman hindi tambay sa kanto. Tama naman ang mami mo anak. Segunda ng kanyang ama. Mabuti nga't wala ang kapatid niya na isa pa ring epal. Single dad siya. Student ko yung anak niya. Wait, why? Bakit single dad pa? Litong-lito ang ina ni Vera. May masama ba sa single dad, mami? Dalaga ka anak. Hindi ba parang lugi ka? Mukha po ba akong pambayad sa sugal? Diretsahang tanong niya sa kanyang ama. Ipapakilala ko siya sa inyo kapag nagkausap na kami. Kailan pa anak? Bago lang ba? Pag-uusisa ng kanyang ama. Kailangan niya mag-ingat dahil daig pa ng ama niya ang totoong detective. Kapag po naipakilala ko na siya, sasabihin ko na po ang lahat. Ito lamang ang tanging na isagot niya bago nagpaalam na magpapahinga na muna. Pagpasok sa silid, agad niya itong isinara. Ibinaon ni Vera ang mukha niya sa unan at doon sumigaw. Ano bang ginawa niya? Hindi pa nga siya nakakapag-isip. Nasabi agad niyang ikakasal na siya. Kinabukasan, maaga siyang pumasok. Wala siya sa mood kaya tahimik lamang siya. Napansin niyang wala si Amara. Hindi ito pumasok. Anong dahilan? Agad niyang tinawagan ang ama nito. Good morning Mr. Cohen. Ano, payag ka na? Ito agad ang tanong nito. Hindi yun ang nais kong pag-usapan. Pambabara niya dito. Si Amara pala, hindi pumasok? Bakit? Yeah, she's sick. Agad na nag-alala si Vera. Mataas ba ang lagnat niya? I don't know. Paano hindi mo alam? Naiinis niyang tanong. Nasa trabaho ko pa rin ba kahit may sakit si Amara? Hindi ako masamang ama Vera. I'm here. Katabi ko siyang natutulog. Why don't you take her to the hospital? Hindi ko kaya. Ito lamang ang sagot ni Cohen bago ibinaba ang tawag. Napapalatak si Vera bago pinakisuyo muna sa co-teacher niya ang kanyang hawak na estudyante. Pupuntahan niya si Amara upang alamin ang lagay nito. Pagdating sa bahay nito, agad siyang sinalubong ni Cohen. Sa itsura nito, nag-aalala ito sa anak. Imbis na magtanong pa, dumiretso na lamang siya kay Amara upang alamin ang lagay nito. Hinipo niya ang noo ng bata bago napasulyap kay Cohen. Pahing maligamgam na tubig at bimpo. Agad naman siya nitong sinunod. Mami, lumuluha si Amara kaya naman awang-awa siya. Shh, nandito na si Teacher Vera. Mami Vera? Matapos mapunasan ni Amara, hinayaan muna nila itong magpahinga. Bumaba muna siya sa sala. Tahimik siyang nakaupo habang si Cohen may malalim na iniisip. Wala ka bang ibang matatawagan?
Binasag ni Vera ang katahimikan. Magagalit lang ang magulang ko kapag sila'y tinawagan ko. Sasabihin na naman nilang sumunod na lamang kami sa kanila sa Canada. Kaya ba ganoon na lamang ang pagpilit mo sa akin? Tumango ito sa kanya. Alam ko rin namang may blind date na naman para sa'yo ang mami mo. Stalker ka ba? Parang gano'n na nga. Napailing siya. Kailangan mo munang kuhanin yung loob ng parents ko. Hindi sila maniniwala kapag biglaan na lamang ang lahat. Paliwanag niya rito. Ilang araw na ang lumipas simula nang pumayag si Vera. Sa ngayon, grabe na ang pangungulit ng kanyang mga magulang. Pati ang kapatid niyang si Michiko, umuwi pa kahit nasa US ito, makasagap lamang ng balita sa ikakasal na siya. May schedule na ba ang pagpapakilala mo? Ma'am, ilang beses mo na bang itinatanong sa akin yan? Sabi ko nga pong wala pa po eh. Naiinis niyang sagot bago pinagpatuloy ang pagtitimpla ng kape. Pwede po bang kahit ilang araw lang makapag-relax muna ako bago ako sumabak sa pressure? Pakiusap pa niya. Sus, pressure saan? Ang ate Michiko niya ang sumabat. Kasal mo na yan girl. No pressure dapat. And please ma'am. Sinulya pa nito ang kanilang ina. Hayaan muna natin si Vera na ayusin yung fiancé niya. Tsaka baka busy. Busy? Hello? Parents kami ng mapapangasawa niya no? Wala akong pakialam kung gaano pa siya kapogi. Basta kami muna bago anak namin. Mapanindigang paliwanag ng ina niya na biglang naging istrikto. Ay, sisipingan ka ba rin niya mami? Natatawang pangaasar ni Michiko na kinatawa na rin ni Vera. Shut up! Mahinang sinabunutan sila nito. Hindi ako nakikipag-joke time. Gusto ko lang talaga makilatis mo na siya. At saka single dad talaga Vera. Ubos na ba lalaki sa mundo at sa single dad ka pa pumatol? Ma'am, wala namang masama eh. Tantanan mo ako Michiko, hindi ikaw si Vera. Gusto ko lang naman mag-gets nyo ni daddy na may sariling desisyon na si Vera. Ako nga may asawa na pero hindi nyo kinilatis asawa ko. Kasi mas matured ka at mas wise ka compared kay Vera. Napayuko si Vera. Daplis lang, hindi masyadong masakit. Pagbibiro niya pero totoong nasaktan talaga siya. Ma'am, bakit mo naman ikinumpara si Vera sa akin? No, I didn't mean to. Kita ang pagka-guilty ng kanilang ina. Sorry anak, sige na. Hintayin ko na lamang kapag ready na kayong humarap. Gusto ko lang namang malaman ang background niya. Iniingatan ka lang namin anak. Paliwanag pa nito, natanungan lamang ni Vera. I know ma'am, ang totoo ay hindi pa nakakausap ni Vera si Cohen kung anong araw ba sila haharap sa kanyang mga magulang. Sa ngayon kasi, wala pa siyang lakas ng loob na mag-first move. Pumayag na nga siya tapos siya pa mag-first move. Matapos magkape ni Vera, pumasok na siya sa trabaho. Napangiti naman siya dahil sa nakita niya si Amara. Ilang araw na rin itong absent at ngayong nasilayan niya na ito, mukhang magaling na nga talaga ito. Good morning kids! Good morning ma'am ganda! Sabay-sabay na bati ng mga ito. Good morning Amara, masaya ako magaling ka na. Bati niya pa rito. Good morning mami, masayang masaya ito. Si daddy po nasa labas. Tinuro nito si Cohen na nakatitig pala sa kanya, hindi man lang niya ito napansin. Ginagawa mo dito? We need to talk. Ilang araw na, why here? Bakit ngayon pa? Naging busy ako kaya hindi kita natawagan. Kaya naman pala. Nagpalinga-linga muna si Vera bago sinanyasan si Cohen na sumunod sa kanya. Muli ay pinatignan muna niya ang kanyang students sa kanyang kaibigan. Sana, hinintay mo na lang matapos ako sa work. Hindi ko galing maghintay. Mainipin ako. Napairap si Vera. Nasabi mo na ba sa parents mo? Oo, kinukulit na nga nila ako kung kailan tayo haharap sa kanila. Mamaya. Ha? Agad-agad? Gulat niyang tanong. Yeah, busy ako sa susunod na araw. May agaran ako meeting sa Macau. Ilang araw ka doon? 3 araw. Pagkatapos mo magpakilala mawawala ka kaagad. Bubuligligin na naman nila ako. Sumama kayo ni Amara. Alok ni Cohen. May trabaho ako. Kailangan mo din namang magpahinga kahit ilang araw lang. Magpaalam ka na isasama ko kayo. Tumalikod na ito at dire-diretsyong lumakad palayo. Kaya naman napailing na lang si Vera. Bumalik na si Cohen sa opisina. Sumaglit lang talaga siya dahil sa ilang araw na silang hindi nakakapag-usap ni Vera. Hindi rin naman siya nito tinatawagan. Draco, sir, agad na lumapit ang kanang kamay niyang si Draco. May ipapagawa po kayo? Nakaayos na bang wedding ko? Sir, ayos na po ang lahat. Hinihintay na lamang po kayo sa mismong araw na napag-usapan. Good. After ng meeting ko sa Macau, diretso na sa wedding. Sa Macau mismo na isipan ni Cohen na magpakasal. Double purpose talaga.
kaya isinasama niya si Vera at Amara. Sasabihin na lamang niya kay Vera kapag nasa mismong wedding na sila upang wala na itong maraming tanong. Any update, Draco? Sir, si Ma'am Rose po nakailang tawag na at palagi rin po niya kayong tinatanong. Who's Rose again? Hindi niya na ito matandaan sa dami ng babaeng nakilala niya lately. Sir, yung anak po ni Mayor, nag-iisang anak po. Sagot ni Draco kaya napasulyap siya rito. Siya pala, pakisabing wala na akong balak makipaglandian sa kanya. Ipakalat mo rin na ikakasal na ako para tumigil na sila. Yes sir. Lumabas na si Draco kaya naman siya na lamang naiwan sa office. Bumalik sa isipan niya ang masayang alaala nila ng yumaon niyang asawa, si Angelica. Binawian ito ng buhay matapos mga anak kay Amara. Hindi nito kinaya. Hindi naman isinisisi ni Cohen sa kanyang anak ang nangyari. Sadyang hindi pa lang niya matanggap. Nasasaktan pa rin siya sa tuwing maaalala ang lahat. Ito rin ang dahilan kung bakit ayaw niya nang nagpupunta pa sa hospital. Bumabalik lamang ang sakit. Kabado't pinagpapawisan si Vera habang hinihintay si Cohen na dumating. Nasabi na niya sa kanyang mga magulang na ngayon ang araw na ipapakilala niya ang mag-ama. Kinakabahan ka? Malamang ate. Napairap siya kay Michiko. Relax, carry mo yan. Pagpapalakas nito sa loob niya. Ganyan din ako nun eh. Kita mo ngayon, sawa na ako. Gusto ko na maging dalaga ulit. Napangiti na lamang siya. Ako wala akong masasabi, kundi dadaan mo na siya sa butas ng karayom. Walang pogi-pogi. Natigilan ang ina ni Vera. Magandang gabi po. Bati ni Cohen sa lahat. Para po sa inyo. Inabot nito ang pizza sa kanila. Tuloy ka iho. Ito ba ang anak mo? Napakaganda naman. Manang-mana sa ama. Pogi mo naman iho. Biglang umiba ang tono ng kanyang ina. Maupo kayo. Vera, asikasuhin mo yung magiging asawa mo. Napakamot sa ulo si Vera. Hindi daw madadala pag pogi. Bulong pa niya na narinig pala ng kanyang ina. Hindi mo naman sinabing sobrang pogi pala. Anak, baka napipilitan ka lang. Pwede ako anak. Hihiwalayin ko na yung ama mo. Mami, saway ni Michiko. Don't mind my mother. Baliw lang. Ayos lang. Sagot ni Cohen. Good evening po sir. Bati ni Cohen sama niyang sumulpot na lamang bigla. Si Vera ang nahiya sa mga pinagsasasabi ng ina niya. Mabuti na nga lang at nandyan ang kapatid niya upang magsaway sa kanyang ina. Dad, this is Cohen. Pakilala niya bago na pasulyap kay Cohen na hinihintay lang talaga siyang magsalita. Paano nga ba niya ipapaliwanag? Hindi alam ni Vera kung saan siya magsisimula. Ngunit nasisiguro naman niyang maniniwala ang pamilya niya dahil napag-isipan na nila ni Cohen ang mga sasabihin nila. Mahirap kasing mahuli sa sariling bibig. Ano mo ba siya? Ano bang relasyon ninyo? Seryoso ang ama ni Vera. Hindi nga niya kaya makipagtitigan ngunit wala siyang magagawa kundi magtiis sa titig ng kanyang ama. Balak na po naming magpakasal. Si Cohen na ang sumagot kaya naman napasulyap siya rito. Hinawakan pa nito ang kamay niya na para bang totoong-totoo ang sinasabi ni Cohen. Kasal ba ka mo? Sa tingin niyo ba ganoon na lamang iyon kabilis? Hindi ka nga namin nakita ditong nanligaw. Diretsahang wika ng ama ni Vera na mas nakapagpakaba sa kanya. Hayaan mo na silang maging masaya. Natutuwa ako sa anak natin dahil naisipan na niyang mag-settle down. Ito naman ang gusto natin, di ba? Ikaw lang yun. Madiin ang sagot ng ama ni Vera. Gusto ko mapaayos ang anak ko. Pero ayoko rin naman na basta na lang siyang magpapakasal nang hindi ko man lang nakikilatis. Dad, sasabat sana si Michiko, ngunit nagsalita na muli ang ama nila. Nalaman kong single dad ka. Dad, si Vera na ang sumingit. Tanggap ko naman ang anak niya. At isa pa po, matagal na pong balo si Cohen. Still, I don't know him. Hindi ako papayag na ikasal na lang kayo bigla. I need your background at kailangan mong paghirapan ng approval ko. Yes sir, noted. Hindi akalain ni Vera na tatanggapin pa rin ni Cohen ang hamon ng ama niya kahit pa nga sa lagay nito ay talagang mahihirapan ito. Ganito na lang ba talaga kadesperado si Cohen na magpakasal? Napailing na lamang si Vera. Matapos mag-usap-usap, inihatid niya na si Cohen sa labas ng kanilang bahay. Tahimik si Vera dahil nahiya siyang kausapin si Cohen. Pakiramdam niya kasi naiinis ito dahil sa naging sagot ng kanyang ama. Una na ako. Basag ni Cohen sa katahimikang bumalot sa kanila. Tumango siya bago nagsalita. Hindi ka pa ba magkukwit? Para lang mas maaga sabihin mo kung magkukwit ka na para na rin hindi ka na mahirapan. Hindi ako yung tipo ng tao na kaunting hirap, sumusuko na agad. Kaya kong kuhanin loob ng ama mo, Vera. Sagot ni Cohen.
Ikaw bahala. Kibit balikat niyang sagot. Ihalik mo na lamang ako kay Amara. Tumango naman si Cohen, ngunit kamuntik pa siyang mapasigaw dahil sa pagnakaw ni Cohen ng halik sa kanya. Akala niya kasi sasakay na ito ng kotse. Bastos! Hindi niya na naituloy ang sasabihin nang umisi si Cohen sa kanya at magsalita. Madali akong kausap, Vera. Paano ko may papadala yung halik mo kung wala ka namang ipinapabaon? Umismik pa ito. Hayaan mo, sasabihin ko, pinabaon mo halik mo para makarating sa kanya. Mapang-asar pang sabi nito bago pinaandar ang sasakyan. Napasabunot na lamang si Vera. Napaisip tuloy siya kung tama ba ang desisyon niyang makipagsabwatan kay Cohen. Nakauwi na si Cohen, ngunit hanggang sa pag-uwi niya, baon niya ang ngiti niya kanina pa dahil sa pang-asar kay Vera. Gising pa yung anak niya kaya naman nagawa niya pa itong kausapin. Hi sweetie, hinagkan niya ang kanyang anak sa noo. I miss you. Miss pero never ka umattend kahit isa sa mga activities sa school. Sana maging mami ko na si Teacher Vera para siya nang mag-aalaga sa akin. Malungkot na wika ng kanyang anak. Malapit na sweetie, just wait. Pasensya ka na kung hindi ko maibigay yung atensyon na deserve mo. Alam mo, kung nabubuhay lang ang mami mo, sure akong mamahalin ka niya ng tama. Dad, matagal nang wala si mami. Ayokong ikulong mo yung sarili mo sa kalungkutan. Please lang daddy, sana mahalin mo si mami Vera. Ayokong masaktan siya. Hindi agad nakasagot si Cohen sa sinabi ng kanyang anak. Sleep na bukas, ako yung maghahatid sa'yo sa school. Lumiwanag ang mukha ng kanyang anak. Talaga po daddy? Promise anak. Kinabukasan, tinupad ni Cohen ang pangako niya kay Amara na iyahatid niya ito. Mami Vera! Nasilayan niya si Vera na may kinakausap na co-teachers. Hi, good morning Amara. Morning po. Good morning Teacher Drake. Drake pala ang pangalan nito. Napasulyap siya sa lalaki bago ito tinaasan ng kilay. Hindi rin nagtagal ang tingin niya kay Drake dahil bumaling na siya kay Vera. Han, can we talk? Nasamid naman si Vera at pinanlakihan siya ng mga mata. Excuse me lang Sir Drake. Sige lang ma'am, see you later. Pwedeng pakibilisan? Pagsusungit ni Cohen sa dalaga bago ito nilampasan. Problema mo? And please lang, don't you dare call me. Hindi niya na pinatapos si Vera. Han, why? Magiging mag-asawa naman tayo. At isa pa, tatawagin mo rin akong Han sa harap ng mga tao. Pero hindi pa sa ngayon. Napairap si Vera. Dapat this week, mapapayag ko na ang daddy mo. May flight ako na dapat nating mapuntahan. Good luck sa'yo. Inirapan na siya ni Vera at iniwan. Maaga mong ipasundo si Amara. May pupuntahan akong birthday. Where? None of your business. Mataray na sagot ni Vera. Napairap na lamang siya bago umalis upang pumasok na sa trabaho. Pagdating niya sa office, agad siyang sinalubong ng kanyang kanang kamay. Ma'am Lemon is here. Kanina pa siya nag-aabang sir at kahit anong taboy ko ayaw niyang umalis. Hayaan mo siya, papasukin mo. Cohen, I'm so happy to see you again. Anong kailangan mo? Pagak na tumawa si Lemon. Ikaw naman, syempre miss kita. Iniwan mo ko sa England matapos ang pagsasalo natin ng isang gabi. Tapos na ako sa'yo. Nakuha ko na ang gusto ko at yun ay ang pagpayag ng ama mo sa alok ko. Alam ko na yan pero wala akong pakailam. Gamitin mo lang ako, mas gusto ko yun. Kakasal na ako. So what? Ayos lang. Napangiti pa rin ito. Napailing na lamang si Cohen sa kadesperadahan ni Lemon na makuha siya. Maagang nagpauwi si Vera. Nakapangako na kasi siya sa co-teacher niyang si Drake na pupunta siya sa birthday party nito. Kaya naman, naibili na niya mga estudyante niya sa mga parents nito. Sabay ka na sa akin. Bigla na lamang sumulpot si Drake. Wala pa kasi sundo ni Amara eh. Susunod na lang ako kapag nasundo na si Amara. Paliwanag niya habang nakatitig kay Amara na busy sa pagkukulay. Aasahan kita Vera. Nakangiting wika ni Drake bago nauna na sa kanyang umuwi. Napabuntong hininga si Vera. Siguro ay na-traffic lamang ang sumusundo kay Amara kaya pagbibigyan pa niya ito ng 5 minuto. Kalahating oras na ang lumipas, wala pa ring sundo si Amara kaya naman nauubos na ang kanyang pasensya. Kaagad niyang nilabas ang kanyang cellphone bago nag-dial ng number ni Cohen ngunit walang sumasagot kaya naman mas nainis si Vera ngunit hindi niya yun naipakita kay Amara. Ayaw niyang magtampo sa kanya ito kaya naman no choice si Vera kundi ihatid mismo niya ito. Dahil nga isa lang ang helmet na dala niya, hindi niya na ginamit ang kanyang motor. Iniwan niya na lamang ito sa school at ibinilin sa nagbabantay. Mami Vera, sa amin ka po ba matutulog?
Inosenteng tanong ni Amara. Hindi, ihahatid lang kita. Si daddy mo kasi ayaw sumagot sa tawag ko. Sa tingin mo, busy siya? Napaisip si Amara. Lagi naman pong busy si daddy. Sa tingin ko po, doon niya ibinabaling ang atensyon niya para mawala yung tinatago niyang lungkot. Napaawang ang labi ni Vera. Sa murang edad kasi ni Amara, naiintindihan na nito si Cohen. Buti na lang talaga sa mami mo ikaw nagmana. Habang nasa biyahe, napaisip si Vera. Bakit nga ba kailangan pang i-check ng ama niya ang background ni Cohen? Kilala naman na ito ng ina niya. Hindi ba ito nasabi ng kanyang ina? Sinubukan niyang tawagan ng kanyang ina habang nasa biyahe. Agad naman itong sumagot. Mami, may tanong lang ako. Sa ganitong oras ka pa talaga nagtanong? Busy ako anak. Saglit nga lang to mami. Napapalatak si Vera. Hindi mo ba nasabi kay dad na yung blind date mo sa akin yung pakakasalan ko? Hindi agad nakasagot ang kanyang ina. Anak kasi, tila ba nag-aalangan pa ang kanyang ina? Kasi hindi ko nasabi sa daddy mo na ako mismo ang nag-blind date sa inyo. Alam mo naman yung daddy mo, masyadong investigador ang datingan. So you mean, hindi niya alam na lagi mo kung sinasabak sa blind date? Gulat na tanong ni Vera. Call you later anak, bye. Binaba ng ina niya ang tawag, kaya napabuntong hininga si Vera. Pagdating nila sa bahay ni Cohen, nadatna nila itong prenting nakaupo habang sumisimsim ng kape. How's your day? Nakangising tanong ni Cohen. Buisit ka! Bulong ni Vera bago pinakit na ng hagdan patungong silid si Amara. Sinadya mo to no? Buisit ka talaga. Gagawin mo rin naman to lagi. Isipin mong nagpa-practice ka na. Sinabi ko naman na may pupuntahan ako, diba? Tumaas ang boses ni Vera. Oh, sorry Vera. It's my fault. I forgot. Tumalikod na lamang si Vera. Don't go. May importante akong sasabihin. Bukas na lang. Pagtataray niya, bago umirap, hinawakan ni Cohen ang kanyang pulsuhan. I said don't go. Isinandal siya nito sa pader. Kapag nagpumilit ka, hahalikan kita. Wala nang nagawa si Vera kundi makinig kay Cohen. Ano ba kasing mahalaga ang sasabihin mo? Inis na si Vera. Can you please calm down? Pakiusap ni Cohen. Mamaya marinig ka pa ni Amara. Magtaka pa yun. Sasabihin na naman niya, nagiging rude ako. Napairap siya sa sinabi ni Cohen. Ay, hindi ba? Sorry naman pala, kasalanan ko pala na nasasabihan ka ni Amara. Palibhasa, mas nakakaintindi pa yung bata. Mahinahon, ngunit inis na wika ni Vera. Ano ba balak mo? Kahit paano bigyan mo naman ako ng clue. Dagdag na sabi pa ni Vera. Dad mo na lang kailangan kong suyuin. Pag-amin ni Cohen, bala kong kausapin siya in private. Lalaki sa lalaki at walang ibang makikialam. Tinitigan siya nito sa mata. Ayos na ang tungkol sa kasal. Pati venue maayos na. Basbas na lamang ng ama mo ang aking kailangan. Good luck. Ito ang naisambit ni Vera sa kanyang isipan. Sa tingin kasi niya, matagal pa ang guguguli ni Cohen sa pag-aamo sa ama niya. Sa tingin ni Vera, hindi tatagal si Cohen. I can handle that. Just wait. Sabi mo eh. Di sige. Tanging sagot niya. Magsasalita pa sana siya nang mag-ring ang kanyang cellphone. Agad niya itong kinuha sa kanyang bag at tinignan ng tumatawag. Si Drake pala ito kaya agad niyang sinagot. Where are you Vera? I'm waiting. Puno ng pag-asa si Drake. Pwede naman kitang sunduin. Drake, kasi may urgent akong... Hindi na nakatapos si Vera nang agawin ni Cohen ang kanyang cellphone. She's with me. Don't call her again. Happy birthday! Napairap si Cohen bago binalik ang cellphone sa kanya. Hindi inaasahan ni Vera na magiging ganoon si Cohen. Napailing siya bago muling kinausap si Drake upang humingi ng paumanhin. Pasensya ka na Drake kung wala ako. May inaasikaso pa kasi ako. Sino bang lalaking yan? Umiba ang tono ni Drake. Hindi ka dapat yan pinipigilan eh. Magiging asawa niya ako. And you? Si Cohen na ang sumagot. Seryoso ka? As far as I know, wala namang BF si Vera. Ngayon meron na. Matapos makipag-usap, pinatay na ni Cohen mismo ang tawag. Abot ang hiya na dinanas niya dahil sa mga sinabi ni Cohen. Agad siyang humingi ng tawad at ipinaliwanag na kaibigan lamang niya ang kasama. Ngunit sa tingin ni Vera, malabong maniwala si Drake sa palusot niya. You don't have to do that, Cohen. Drake is my friend. Sa susunod, wag mo kong dinidiktahan. Seryosong wika niya bago ibinulsa ang kanyang cellphone. Hindi kumibo si Cohen, tila ba nag-iisip ito sa kanyang sinabi. Uuwi na ako. Basag niya sa katahimikan na bumalot sa kanila. Ihahatid na kita gabi na.
Hindi na. Pagmamatigas ni Vera. Bigla na lamang hinubad ni Cohen ang t-shirt nito kaya nakita niyang matipuno nitong katawan at maraming abs. Anong ginagawa mo? Agad niyang inabot ang t-shirt kay Cohen. Magpapalit ako ng damit, huwag kang assuming. Nakangisi itong tumalikod habang si Vera napayuko dahil sa kahihiyan. Gustong matawa ni Cohen sa naging mabilis na reaksyon ni Vera sa kanya. Ang totoo, nais talaga niyang madistract si Vera. Nagpaalam ka na ba kay Amara? Pasimpleng tanong niya nang makasakay sila sa kotse. Oo, tulog na yung anak mo. May gusto lang sana akong ibiling, Cohen. Seryoso pa rin si Vera. Ano yun? Please, take care of her. Sana naman, may time ka pa rin sa anak mo. Kung magiging magkasama na tayo sa isang bubong, gusto kong bigyan mo siya ng full time. Pakiusap ni Vera. Susubukan ko. Sure akong ito yung gusto ng yumao mong asawa. Sa tingin mo masaya siya sa tuwing uunahin mo yung trabaho imbis na anak mo? Ang trabaho nandyan lang, pero yung loob ng anak mo pwedeng mawala sa'yo. Nag-focus na lamang si Cohen sa pagmamaneho. Tinamaan siya sa sinabi ni Vera at totoo naman ang mga sinabi nito. Nang makarating sa bahay nila Vera, hinintay na muna niya itong pumasok bago siya umalis. Kinabukasan, back to work na naman siya. Sa weekend, plano niyang ipasyal ang anak niyang si Amara. Ngunit pinoproblema pa niya ang pagpayag ng ama ni Vera. Ilang araw pa ang lumipas. Normal na pumapasok at umuwi si Vera habang si Amara madalas niya nang ihatid. Ngayong araw ay walang pasok dahil Sabado. Normal na nagpapahinga si Vera nang bigla siyang tabihan ng kanyang ama. Morning, Daddy. Bati niya rito. Morning. Seryoso itong nakatitig sa TV. Payag na ako. Dagdag na wika pa nito. Po? Hindi niya agad na gets ang sinabi nito. Ngunit kalaunan, naintindihan niya rin. Sa tingin ko naman, magiging maayos ang buhay mo sa kanya. Matured naman si Cohen at kahit single dad siya, business-minded naman ito. At sinabi na rin sa akin ng ina mo na siya mismo ang nakakakilala sa mga magulang ni Cohen dahil siya mismo ang nag-blind date sa'yo kay Cohen. Bakit hindi mo sinabi agad sa akin na ang mami mo pala ang... Hindi na pinatapos ni Vera ang ama. Hindi na po kailangan, Daddy. Ayos naman na po kami ni Cohen at gusto ko rin naman po. Pagtatakip ni Vera sa kanyang ina. Sa ibang bansa niyo raw nais na magpakasal? Opo. Mabilis niyang sagot. Mabuti na lamang at hindi na masyadong nagtanong ang ama niya. Bago pa man niya maibalita kay Cohen ay alam na pala nito. Magaya ka na, may flight tayo tonight. Utos nito bago pinatay ang tawag. Ang hindi lang nasabi ni Cohen ay sa ibang bansa pala talaga sila magpapakasal. Nakagayak na si Vera. Sinundo siya ni Cohen kasama si Amara. Diretso na silang airport. Naka-schedule na next day ang kasal nila. Habang ang magulang nila, kinabukasan pa ang flight. Parang kinakabahan ka? Tanong ni Cohen nang mapansin itong nanginginig ang kanyang kamay. Hindi kasi ako sanay sumakay sa eroplano. May mga pumapasok na negative sa utak ko. Pag-amin ni Vera bago napabuntong hininga. Mami, ayos lang po yan. Si Daddy naman po kasama natin. Pagpapalakas ni Amara sa loob niya. Pinilit ngumiti ni Vera kahit na hindi pa rin talaga siya mapalagay. Nakaupo na sila sa seat nila. Gitna si Amara habang si Vera ay nasa mismong bintana. Napapagitnaan nila si Amara na ngayon mahimbing na ang tulog. Matulog ka na muna, wika ni Cohen. Napasulyap siya rito bago sumagot. Can't sleep, kinakabahan pa rin ako. Pag-amin niya bago napabuntong hininga. Nagulat na lamang si Vera nang biglang hawakan ni Cohen ang kamay niya. Babantayan ko kayo, walang mangyayaring masama, okay? Matulog ka na't magpahinga, Vera. Ngumiti si Cohen sa kanya. Ang ngiti ngayon niya lamang nasilayan. Gumana naman ang pagpapagaan ni Cohen sa kanyang nararamdaman. Nakapag-relax na siya at nakatulog. Maayos silang nakarating sa kanilang destinasyon. Agad silang nagtungo sa hotel na pansamantalang titirhan nila. Dahil may jet lag pa si Vera, itinuloy niya ang pagtulog sa hotel. Matapos makabawi ng tulog, inaya siya ni Amara na mamasyal. Ngunit hindi niya yun pinayagan dahil nga wala si Cohen. Agad kasi itong umalis at umiba ng destinasyon. Naisipan niyang baka may meeting ito kaya naman hinayaan niya na lamang si Cohen. Nakakainip naman po mag-stay dito. Nakasimangot si Amara. Mami Vera, hindi po ba tayo pwedeng mamasyal kahit wala si Daddy? Pamimilit ni Amara. Gusto man ni Vera, hindi maaari dahil walang mag-guide sa kanila. Mas mabuting hintayin na lang talaga nila ang ama nitong si Cohen.
Samantala si Cohen naman, agad na nagpaset para sa meeting nila. Gusto niyang matapos na ito upang makapag-focus na siya sa kasal nila ni Vera. Matapos ang 2 oras na meeting sa bago niyang business partner, agad na siyang umiksit para makabalik na sa hotel. Ngunit nasa labas pa lamang siya ay agad siyang tinawag ni Sandra. Si Sandra ay sekretary ng kanyang business partner. Maganda ito at sexy, talaga naman nakakaakit sa tingin pa lang nito. Ngunit kahit pangatigang na si Cohen, kinakailangan niyang isantabi ang mga bagay na gusto niya para sa kasal nila ni Vera na kinakailangan pa niyang asikasuhin. Let's have some fun, Cohen. I'm busy. Walang abura niyang sagot. Tatanggihan mo ba talaga ako? Mapang-akit pang tanong ni Sandra. Alam mo, plano kong sa Pilipinas tumira. Sana magkita tayo doon. Sure, why not? Inabot ni Cohen ang calling card niya. Kapag hindi na ako busy, kumindat siya kay Sandra bago tuluyang sumakay sa kotse. Dumating ang araw ng kanilang kasal. Present lahat, maging magulang ni Cohen. Mabait ang magulang ni Cohen dahil nga siguro sa kaibigan na ng ina niya ang magulang nito. Matapos ang kanilang kasal, hindi na rin nagtagal ang mga magulang nila. Ang parents ni Vera ay nagsuggest sa kanila na muna si Amara at isasabay na nila ito pa uwi sa Pinas upang makapag-honeymoon naman daw sila ni Cohen. Lingid sa kalaman ng mga ito, wala namang magaganap na honeymoon. Yun ang usapan nila at hindi iyon maaaring sirain ni Cohen. Honeymoon nyo na anak, good luck. Kinikilig na bulong ng ina niya. Alam mo, nung first time namin ni daddy mo, kinakabahan din ako Asiwang tumingin si Vera sa kanyang ina. Mami, kilabutan nga po kayo. Napapalatak pa si Vera. Private na po naming mag-asawa yun. Basta anak, sana baka buo kayo ng honeymoon baby. Napailing na lamang siya sa tigas ng ulo ng kanyang ina. Mami, si Amara, pakialagaan po hanggat wala kami. Mga ilang araw lang po, susunod na po kami. Bilin pa ni Vera dahil nag-aalala siya sa kanya ngayon ay anak ng si Amara. Napamahal na sa kanya si Amara at tinuturing niya na itong tunay na anak kahit pa nga una pa lamang. Mabuting at malawak umunawa ang bata kaya hindi ito umaangal kahit pa ibinili muna nila ito sa kanyang ina. Mauna na kami at flight na namin. Pinutol ng ama niya ang usapan nilang mag-ina. Cohen, ingatan mo yung anak ko. Yes po dad, sagot ni Cohen. Muli ay bumalik na sila sa hotel. Ang kanang kamay naman ni Cohen ay pinauna na rin niya. Upang mapaniwala ang mga magulang nila ay kinakailangan pa talaga nilang mag-stay. Honeymoon natin. Kumindat sa kanya si Cohen. Agad na bumilis ang takbo ng puso ni Vera. Loko ka. Hindi ako nakikipagbiruan, Cohen. Banta ni Vera sa makulit na si Cohen. Ako rin naman. Sagot nito habang nakangisi. May usapan tayo. Boring naman kung magtititigan lang tayo. Gusto mo bang mag-basketball tayo? Mapang-asar pang tanong ni Cohen. Ako taga-shoot. Ikaw taga-sigaw, Vera. Seryoso ka ba? Inambahan ni Vera si Cohen. Malakas na tumawa si Cohen. Sa inis ni Vera, napairap siya bago nagsalita. Supot. Nasabi lang naman niya iyon dahil sa sobrang asar niya. Ngunit wala naman siyang ibang ibig sabihin doon. Ngunit big deal iyon sa hot single dad na ngayon ay asawa na niya. Agad siyang binuhat nito at ibinagsak sa kama bago inibabawan. Makikita mo ngayon kung supot nga ako o hindi. Seryosong wika ni Cohen bago nagsimula na gawin ang bagay na iyon. Halos lumundag ang puso ni Vera. Seryoso talaga si Cohen sa nais nitong patunayan. Ganito ba talaga kapag natapakan ng ego ng isang lalaki? Mawawala sa sarili? Berhen pa ako. Nagawa pa ring magsalita ni Vera kahit nauutal na siya sa kaba. Umiti si Cohen. I changed my mind, Vera. Sinimulan siyang halikan ni Cohen sa leeg. Nagsinungaling ako sa sinabi kong walang mangyayari. I mean, you're too hot para tiisin ko to. I can't, Vera. So can I continue this? Ilang minutong nag-isip si Vera. Kung sa bagay, may parte sa kanya na nais niyang maranasan ng bagay na to. Hindi nga lang niya alam kung paano at ayaw rin naman niyang kung kani-kanino lamang magpagalaw. Ngunit ngayong kasal na siya, bakit nga ba hindi niya subukan? Tumango muna si Vera bago sumagot. Sige, payag na ako. Just be gentle. Hindi ko rin alam kung paano sasabay. Pag-amin niya at pakiusap. Ako nang bahala, Vera. Hinagkan siya ni Cohen sa labi. Nangyari ang pag-iisa nila. Ang honeymoon na wala sana silang balak gawin, nagawa nila ng biglaan dahil lang sa asaran.
Mahapdi at may kirot sa maselang parte ni Vera. Ganito pala kapag unang beses. Ito ang naitanong niya sa kanyang isipan. Naupo siya sa kama bago lumingon-lingon. Wala kasi si Cohen sa tabi niya nang magmulat siya ng mata. Sa palagay niya nasa kusina ito. Gusto sana niyang bumangon ngunit masakit pa talaga ang ibabang parte niya. Ayaw niyang magpilit dahil baka mas lalo siyang magtagal makarecover. Stay in the bed. Bigla na lamang pumasok si Cohen at may dalang breakfast. I made a soup and bread. You don't have to. Pagtataray ni Vera. Kahit naman ikaw may gawa sa akin ito, hindi mo kailangang magbait-baitan. Napakunot ang noo ni Cohen. Hindi rin naman masama trato ko sa'yo, right? I'm not a bad person. Hindi lang talaga ako talkative, but I'm not a bad person. Napailing si Cohen. Masungit lang. Pag-amin nito dahil nakatitig siya at hinihintay na sabihin ni Cohen ang pagiging masungit nito. Good thing you know that. Napangisi si Vera. Kailan pala tayo babalik sa Pinas? Miss ko na si Amara at ang pagtuturo. Kapag maayos ka na't hindi na masakit yan. Turo ni Cohen sa maselang parte niya. Agad siyang nahiya dahil sa ginawa nito. Nahihiya ka pa? Nakita ko na lahat yan, Vera. Mas lalo siyang namula. Buisit ka talaga? Inis niyang bulong. Nakangiting iniwan siya ni Cohen upang siya'y makakain. Napabuntong hininga na lamang si Vera bago nagsimulang mag-almusal upang mabawi ang lakas ng kinuha ni Cohen kagabi. Maghapon lamang siyang nasa higaan. Bandang hapon ay naramdaman niyang maayos-ayos na ang kanyang pakiramdam kaya naman nakatayo na siya. At dahil baka flight na nga nila bukas ay naisipan naman ni Vera na pumasyal muna. Gala tayo? Bigla na lamang niyang inaya si Cohen na busy sa pagbabasa. Napasulyap ito sa kanya bago sumagot. Ayos na ba pakiramdam mo? Oo, feeling better now. Gusto kong pumasyal muna bago umuwi at bumalik sa trabaho. Tumango si Cohen bago tinigil ang ginagawa. Tara na. Ayan ito sa kanya. Namasyal muna sila sa park hindi kalayuan sa kanilang hotel na tinutuluyan. Sexy. Napalingon si Vera sa lalaking bumati sa kanya. Salamat. I'm her husband. Sabat ni Cohen. Napakunot noo si Vera. Baka bastos kaya inunahan ko na. Wika pa ni Cohen. Napairap na lamang si Vera sa pagiging protective ni Cohen. Nakabalik na sa Pinas si Vera at Cohen. Masaya silang sinalubong ni Amara ng araw na lumapag sila sa airport. Na-miss sila nito at ganoon din naman si Vera. Sa ngayon, back to normal na sila. Siya at si Amara ay sa school habang si Cohen ay sa trabaho nito. Yes! Nakangiting tumingin si Vera kay Amara. Masaya siyang makita na masaya ito. Why, sweetie? Kasi po, may mami na ako. May naghahanda na ng almusal ko at lunch ko. Kasabay pa po kayo. Masaya din ako maging anak ka, Amara. Niyakap niya ito bago pinatapos ito sa pag-almusal. Cohen, ihatid mo kami sa school everyday at susunduin mo kami. Yan ang usapan. Kapag busy ako, papasundo ko na lamang kayo. Sinamaan niya ng tingin si Cohen. Kailangan mong i-manage ang time mo tulad ng ginagawa ko. Walang excuses. And don't you dare disappoint, Amara. Hindi ako pumayag sa setup na to para maging malaya ka. Madiin niyang paliwanag. Fine. Napailing ito bago nauna nang lumabas. Daddy, hindi ko nakikitang nagkikiss kayo ni Mami. Nasa biyahe na sila. Nasamid patuloy si Vera sa sinabi ni Amara. Sweetie, hindi naman kailangan na nakikita mo kapag sweet kami ni Daddy mo. Ang mahalaga naman masaya tayo, di ba? Ang mami mo kasi ayaw akong ikis. Pangaasar sa kanya ni Cohen. Buisit ka, Cohen. Bulong ni Vera. Nasa backseat kasi si Amara habang siya ay katabi ni Cohen sa front seat. Mami, bakit po ayaw mo? Malungkot na tanong ni Amara. Paano ba niya tumalulusutan? Napairap si Vera. Sige mamaya, sweetie, ikikiss ko si Daddy. Sinulyapan niya ang tumatawang si Cohen. Humanda ka sa akin mamaya. Banta niya dito. Pagdating nila sa school, agad na tinignan sila ni Amara. Hinihintay nito ang kiss na sinabi niya kanina. Napabuntong hininga si Vera at walang nagawa kundi halikan si Cohen. Hinapit pa ni Cohen ang bewang niya at inilapit pa nito. Kinurot niya si Cohen dahil sa kapusukan nito. Di ka man lang mahiya sa anak mo. Bulong niya bago inayos ang sarili. Bye anak, bye Han. Nakangiting paalam ni Cohen bago akmang tatalikod. Ngunit nabubwisit na talaga si Vera. Kaya naman may huli siyang katagang sinabi. 1 week ka walang tusok sa akin. Hinawakan na ni Vera si Amara at pumasok na nga sila. Mami, what is tusok? Agad na nagpalusot si Vera.
Ano yun anak, yung kwek-kwek, tusok-tusok? Mabuti na lang at pinaniwalaan ito ni Amara. Pansin ni Draco na masama ang araw ni Cohen. Alam niyang pinagmamasdan siya nito, ngunit ayaw lang nitong maunang magtanong. Kilala kasi siya ni Draco kapag wala siya sa tamang wisyo. Naiinis siya sa sinabi ni Vera. Walang tusok sa loob ng 1 linggo. Paano niya matitiis ang bagay na iyon? Halos hindi niya na nga alam kung paano pigilan ang pagkahumaling sa katawan ni Vera. May meeting ba ako? Tanong niya kay Draco upang hindi nito isipin na sobrang babaw ng kinagagalit niya. Wala pa naman as of now, pero may taong gusto makipagkita sa'yo. Napakunot ang noo ni Cohen. Wala akong time sa mga babaeng naghahabol sa akin dahil lang sa hindi sila makamove on. Napaismik si Draco. Napataas ang kilay niya na tumingin kay Draco. May problema ba sa sinabi ko? Wala sir, natatawa lang po ako kasi kahit madami naghahabol sa inyo, loyal pa rin po kayo kay Miss Vera. Hindi naman sa loyal Draco, wala lang talaga ako sa mood. Oh crap! Gulat na napatingin sa kanya si Draco. Why? Papunta na si Sandra dito. Mapilit talaga kahit sinabi ko na ayaw mong tumanggap ng bisita. Naiiling na sabi ni Draco bago pumesto sa pintuan. Actually, napangisi si Cohen. Hayaan mo siyang pumasok. I changed my mind. Si Draco ay nag-aalangan pa sa una ngunit sinunod din siya. Talaga palang umuwi si Sandra sa Pinas para lamang makita siyang muli. Ibang klase pala talaga ang karisma niya kay Sandra. Nice to see you again, Cohen. Malanding ngiti ang binigay ni Sandra sa kanya. Mabuti na lang, alam ko kung saan ka nakabase. Paano hindi nito malalaman? Sekretary ito ng business partner niya. Draco? Sir, sa labas ka muna magbantay. Pakisabing walang mangiistorbo ah. Alam mo na gagawin mo. Bili ni Cohen sa kanyang kanang kamay bago ito lumabas. Agad siyang hinalikan ni Sandra na agad naman niyang sinabayan. Inihiga niya ito sa table bago sinimulang halikan sa masisela nitong parte. Samantala si Vera naman, naisipang dumiretso na lamang sila sa company kung nasaan si Cohen dahil nga wala silang klase today. Kaya naman matapos lang niya mag-out, dumiretso na sila ni Amara kay Cohen. May baon silang lunch kaya naisip niyang sabay-sabay na silang magpamilya. Napangiti si Vera. Parang ang sarap sa pakiramdam niyang sabihing masaya silang pamilya nila Cohen. Hindi niya ma-imagine na mangyayari pala ito sa kanya. Parang komportable siya at bukod doon, hindi pa siya stress sa ina niyang panay ang sabi sa kanyang mag-asawa na. Tito Draco, tawag ni Amara sa kanang kamay ni Cohen. Nasa labas ito kaya napataas ang kanyang kilay. Si Cohen, nasa loob, busy pa, may kausap kasi. Matagal pa ba? Sino bang kausap? Hindi makasagot si Draco, kaya naman si Vera na ang nagpilit. Kinatok niya ang pinto bago hinintay kung bubuksan ito. Nakita niyang may babaeng nakakandong kay Cohen. Mabuti nga at nililibang ni Draco si Amara kaya hindi ito nakita. Hindi ka na nahiya kay Amara? Madiing wika ni Vera. Sino ka ba? Pagtataray sa kanya ni Sandra. Wala, teacher ako ng anak niya. Sagot ni Vera bago sinamaan ng tingin si Cohen. Mami, where are we going po? Kunot ang noo ni Amara nang tanungin si Vera. Napabuntong hininga muna si Vera bago sumagot. Anak, sa bahay na lang muna ng lola mo. Matamis siyang umiti kay Amara upang wala itong mapansin. Paano po si Daddy? Akala ko po kasi sabay tayong magla-lunch kasama siya. Anak, busy pa daw kasi si Daddy. Palusot ni Vera. Susunod si Daddy kapag hindi na siya busy, okay? Hinaplos niya ang buhok ni Amara bago ito inayang sumakay ng taxi. Ma'am Vera, napalingon siya sa tawag ni Draco. Napairap siya bago ito hinarap, ngunit pinauna na niya si Amara pumasok sa taxi. Ano na naman bang pagtatakip gagawin mo sa amo mo, Draco? Inis niyang tanong dito. Sumusunod lang ako ma'am, pasensya na. Sabi ni sir ay wag daw muna kayong umalis. Sabihin mo sa amo mong gago, wala akong pakialam. Kukuhanin ko si Amara. Kay mami muna kami hanggat hindi siya nagtitino. Doon na siya sa babaeng yan. Magsama sila mga buwisit. Sumakay na siya sa taxi. Inis na inis pa rin si Vera. Pagkatapos kasi niyang ibigay ang sarili niya kay Cohen, malalaman niyang gumagalaw pa rin ito ng iba. Gusto niyang sapakin si Cohen, pigil na talaga siya. Samantala si Cohen naman, malalim ang iniisip ngayon. Sir, umalis na po si Sandra. Salamat Draco. Ano nga palang sinabi ni Vera? Sir, sabi gago ka daw. Napangiwi pa si Draco sa kanya. Napailing si Cohen bago nagsalita. Sa tingin mo nagsiselo siya? Malamang oo, sa itsura pa lang niya. Proud pa si Cohen.
Super hot ko para hindi niya magustuhan. Sir? Inayos ni Cohen ang upo niya. Sa tingin ko nga nagsiselo siya. Paniniwala pa rin ni Cohen. Sir, gusto niyo po ba siyang magselos? Plano niyo po ba iyon? Ang totoo, bukod sa nais niyang magselos si Vera, nais na rin niyang gumanti sa sinabi nito sa kanya. Isang linggo ba naman siyang walang tusok, kaya ito ang ganti niya. Ang totoo, wala naman talagang nangyari sa kanila ni Sandra. Pinatakam lang niya ang dalaga bago ito tinigilan ng lumalalim na ito. Mukhang tinamaan na nga po kayo kay Ma'am Vera, nangingiting sabi ni Draco. What do you mean? I hate that woman. Well, I like her body. Depensa ni Cohen bago napairap. Mabait siya sa anak ko, tinuturing niya itong tunay na anak. Pero hindi pa rin yun sapat para magustuhan ko siya. At isa pa, ginagawa lang namin to para sa sarili namin. Siya para makalaya sa ina niya. And me, para may katuwang kay Amara. Ngunit tila ba hindi naniniwala si Draco sa kanya. Hindi na lamang niya ito pinansin at in-enjoy na lamang ang tagumpay na pangiinis kay Vera. Agad na napaupo sa couch si Vera. Napahilot siya sa kanyang ulo bago napasulyap sa kanyang ina. Palapit ito sa kanya na may dalang juice. Problema mo? Takang tanong nito. Si Amara nasa ama mo, nakikipagbanding. Napakabait ng bata na iyon. Sinabi mo pa, Mami. Proud na sagot niya. Ama lang naman niya yung buwisit eh. Buti nga hindi naman ni Amara yung ugali ni Cohen. Natawa ang kanyang ina. Kamusta buhay may asawa? Masaya ba? Bakit parang stress ka? Natawa pa ang kanyang ina. Napairap siya sa inis. Inis na nga siya kay Cohen. Iniinis pa siya ng kanyang ina. Hindi madalit, hindi masaya. Nakakainis ang lalaking yun. Reklamo pa niya. Hindi talaga ako magpapaanak sa lalaking yun. Napaawang ang labi ng kanyang ina. Iha, ano bang naging problema ninyo? Alam mo, normal lang sa mag-asawa ang may tampuhan kahit bagong sama pa lamang. Paliwanag ng kanyang ina. Hindi na lamang siya kumibo. Sige, dumito muna kayo pansamantala, pero kapag sinundo kayo, umuwi na kayo. Tumango na lamang si Vera kahit ng totoo, sukal sa loob niya. Kinagabihan, sabay-sabay na silang kumakain nang dumating si Cohen. May dala itong bulaklak at chocolate. Sana all, bulong ng ina niyang mas kinikilig pa sa kanya. Maupo ka na't sumabay na. Aya naman ng kanyang ama. Kay Vera ka na tumabi, mukhang para sa kanya naman yan. Salamat po, Dad. Bumaling sa kanya si Cohen. Sinubukan niyang hindi ito pansinin. For you. Inabot nito ang flowers sa chocolate. Hindi ako mahilig dyan, salamat na lang. Pagtataray niya. Sayang naman po effort ni Daddy. Malungkot na wika ni Amara. Napabuntong hininga muna si Vera. Salamat, Han. Pamimeki niya kay Cohen. Sana hindi ka na nagabala pa. Nakita naman niyang nakangiti na si Amara. Tinuloy nila ang pagkain. Nauna siyang matapos bago nagpaalam na magpapahangin muna sa labas. Pinapawala lang niya yung inis niya kay Cohen. Hey! Napakunot ang noo niya kay Cohen. Ginagawa mo dito? Sinusundo ka. Matamis itong nakangiti sa kanya. Wala kaming relasyon ni Sandra at wala rin namang nangyari sa amin. Oh, napakasinungaling mo talaga. Alam mo wala naman akong pakailam eh. Agreement lang ang meron sa atin. Sumama ang reaksyon ni Cohen na para bang hindi nagustuhan ang kanyang sinabi. Vera, careful with your words. Baka kainin mo yung sinasabi mo. Excuse me? Ako pa? Sarcastic ang tanong ni Vera. Hindi ako nagsiselo sa inyo ni Sandra. Totoo namang agreement lang ang meron tayo. Pero si Amara, never kong finake yung turing ko sa kanya. Anak ko na siya at ikaw naman. Hindi na nakapagpatuloy si Vera nang halikan siya ni Cohen. Asawa mo ko. Kumindat ito sa kanya bago bumalik sa loob ng bahay nila habang si Vera tulala pa rin sa nangyari. Ilang araw pinag-isipang mabuti ni Vera ang sinabi ni Cohen. Gusto na ba siya nito? Totoo na ba ang nararamdaman nito sa kanya o baka naman umaasa lang siya? Si Teacher Drake, sigaw ng mga estudyante niya. Napukaw ang malalim na pag-iisip ni Vera. Bumalik siya sa realidad at napasulyap kay Drake na kakapasok lamang sa classroom. Binigyan niya ito ng ngiti bago nagsalita. Magandang umaga, sir. Magandang umaga, Ma'am Vera. Kinakamusta lang kita. Hindi ka kasi naka-attend sa birthday ko. Simula noon, hindi na kita nakausap. Nakangiting wika ni Drake. Oo nga, dahil yun sa kagagawa ni Cohen, nahiya tuloy si Vera bago nagsalita. Pasensya ka na kung inaasahan mo ko ha. Sa susunod, pupunta na ako. Babawi na lang ako sa'yo, Sir Drake. Wika pa ni Vera. Dinner, pwede ka? Hindi agad makasagot si Vera dahil baka mabulilyaso na naman.
Chat kita pag pwede ako mamaya. Nakangiting sagot niya bago hinatid ng tingin si Drake na masayang lumabas ng room. Samantala si Cohen naman, tuwang-tuwa nang nagkwento kay Draco. Sa tingin niya, nagiging komportable na rin siya kay Vera. Hindi pa lang niya maamin dahil sa iya na mas nauna pa siyang maakit kaysa kay Vera. Naakit din kaya ito sa kanya? At least sir, nalaman mong nag-work pala ang marriage nyo na sa una hindi naman talaga totoo yung feelings nyo. Ngayon parang may nagbabago, may nade-develop. Opinyon ni Draco na sinang-ayunan naman ni Cohen. Parehas naman kaming nag-agree at parehas kaming nagiging komportable sa isa't isa. Sa tingin ko, kailangan na lang naming i-maintain. Wala ka kayang maging karibal? Nakuyom ni Cohen ang kamao niya. Sa akin lang siya maraming magiging karibal. Napaismik si Draco sa kayabangan ni Cohen. Na kay Ma'am Vera pa rin po yun kung willing siyang tutuhanin ang namamagitan sa inyo. Kung hindi ito papayag, gagawin ni Cohen ang mapaamo lamang si Vera. Sa tingin naman niya, magkakasundo silang dalawa kaya confident siya na mapapapayag ito. Ang mga nito napaka-istrikto na papayag niya. Si Vera pa kaya, basic na lang sa kanyang magpa-inlove ng babae. Pag-uwi sa bahay ni Cohen, inabutan niyang tapos nang magluto si Vera para sa kanilang dinner. At mga halikan niya sa labi ito nang umiwas ito sa kanya. Ganap na ganap yan? Mapang-asar nitong tanong. Yeah, let me kiss you. Nakangisi niyang sagot. Kailang muna ni Amara ang magdi-dinner. Nagsabi na rin ako sa kanya. May kikitain at ititreat akong kaibigan. Babawi ako dahil hindi ako nakasipot sa imbitasyon niya. Paliwanag sa kanya ni Vera. Si Drake ba? Bakit siya na naman? Sinabi ko na sa lalaking yun na hindi niya pinatapos si Cohen. Sinabi mong tigilan ako? Why? Wala naman sa agreement to ah. Hindi naman na kasi dahil lang sa agreement to eh. Hindi mo ba nararamdaman ang mga effort ko? Binababa ko na nga yung pride ko pag napipikon ka. Kahit nasisiyahan akong asarin ka. Sinasabi mo ba? I think I like you, Vera. Nahihiyang pag-amin ni Cohen. Hindi makapaniwala si Vera na umamin si Cohen sa kanya. Pagbibigyan nga ba niya ito? Hindi mapakali si Vera sa kakaisip sa sinabi ni Cohen. Tumuloy pa rin siya sa dinner nila ni Drake. Hindi dahil sa malandi siya o hayok sa lalaki, pero dahil nais niyang bumawi sa co-teacher niya dahil sa pang-i-India niya dito nung birthday nito. Samantala si Cohen naman, halos mayakap si Draco sa tuwa. Pinapunta niya ito upang may makabanding man lang siya. Tuluyan kasing umalis si Vera para lamang kitain ng Drake na yun. Ngunit kampante naman siyang hindi ito aagawin ni Drake dahil hindi nito magagawa yun. Legal silang kasal ni Vera at isa pa, alam na nito may pag-ibig na siya sa asawa niya. Ganito ba ang feeling ng in love? Hindi siya OA mag-react o umamin pero kinakabahan at feeling cool pa rin ang ganap niya. Parang normal lang ang pag-amin niya kahit deep inside, naiinis siya dahil kinita pa rin ni Vera si Drake. Nagsiselo si Cohen, ganito pala ang feeling nun. Sir, kailangan makuha mo yung loob ni Mama, yun lamang ang kulang. Naglaho ang ngiti ni Cohen sa kanyang sinabi. Tama ka, sa tingin ko naman, kaakit-akit at sapat ang good looking ko para mabighani siya. Napangisi pa si Cohen. Sir, wala pong ganoon. Pambabasag ni Draco sa trip niya. Kailangan niyo pong patunayan kay Ma'am na worth it ka at karapat dapat para sa kanya. Kasi sir, madali lang niya kayong hiwalayan, lalo't sa ibang bansa po kayo nagpakasal. Paliwanag ni Draco. Mali yata ang desisyon niyang sa ibang bansa magpakasal. Buisit, oo nga no, napaisip si Cohen. Ayain ko kaya ulit siyang magpakasal. This time ay totoo na at dito naman sa Pinas. Napangiwi si Draco sa sinabi niya. Sir, sa tingin mo, papayag si Ma'am Vera? Ano pala dapat kong gawin? Naguguluhan na si Cohen. Tsaka paano namin naaminin sa parents niya na may agreement kami sa pagpapakasal namin? Kasi kaya lang siya nagpakasal para tigilan na siya ng magulang niya habang ako para may mag-alaga sa anak ko. Naiiling na wika ni Cohen. Ngunit napasulyap siya kay Draco na namumutla't hindi makasagot. Nakatingin ito sa gawing likod niya kaya napalingon siya. Nakita niya si Amara na mukhang kanina pa nakikinig. Totoo ba, Daddy? Kaya mo pinakasalan si Mami Vera kasi gusto mo lang may mag-alaga sa akin? Ayaw mo talaga sa akin? Umiiyak si Amara. Plinano niyo lang lahat. Let me explain, anak. Hinabol ni Cohen si Amara, ngunit mabilis itong nakapasok sa kwarto at naglock ng pintuan. No, ayoko kitang makausap. Ayoko kayong makausap. Sigaw ni Amara. Ganito ang dinatnan ni Vera na sitwasyon. Nasa labas si Cohen ng kwarto ni Amara habang si Amara ay umiiyak.
What happened? Kinakabahang tanong ni Vera kay Cohen. Alam na niyang plinano natin lahat na pinakasalan lang kita para may mag-alaga sa kanya. Hindi man niya matanggap kasi akala niya totoo lahat. Parang may kirot sa puso ni Vera. Bakit? Hindi ba? Kala ko kasi totoo na tayo. At isa pa, totoo yung pinakita ko sa kanya. Tinuturing ko siyang anak. Vera, totoong pinigil niya si Cohen. Let's not talk about it now. Si Amara muna. Mabilis niyang sagot. Hindi na kumibo si Cohen. Inabot nito sa kanya ang double key para sa kwarto ni Amara. Madahan siyang pumasok matapos itong mabuksan at naupo sa gilid ng kama. Amara anak, narinig niya ang hikbi nito. Hindi mo ko anak. Tanggap kong pagpapanggap lang ang lahat, pati pagiging mabait mo sa akin. Umiiyak nitong sabi. Agad niyang niyakap si Amara. Hindi yan totoo. Mahal na mahal kita. Sadyang hindi lang nasabi agad kasi nga pangit umpisa namin ni daddy mo. Alam mo bang masayang masaya ko? Hindi dahil sa nawala yung sakit ng ulo ko sa mami ko na ubod ng kulit tungkol sa pag-aasawa ko, kundi dahil sa nakilala ko kayo ng daddy mo. Masaya ako dahil dumating kayo sa buhay ko. Ngayon lang namin naaminin to pero totoong may nararamdaman na kami sa isa't isa. Sinusubukan namin dahil gusto namin happy family tayo. Paliwanag ni Vera sa anak nila. Sa ngayon, magpahinga ka muna. Tumango si Amara sa kanya, kaya naman hinagkan niya ito sa noo bago matulog. Paglabas niya, nakabang pa rin si Cohen sa pintuan. Nakiusap siyang wag munang puwersahin si Amara. Vera, tawag ni Cohen sa kanya nang makahiga na sila. Pahinga ka na Cohen, bukas magiging maayos din kayong mag-ama. Narinig ko yung sinabi mo na bibigyan mo ko ng chance. Napabuntong hininga si Vera. Ayoko sanang aminin pero totoong cute ka. Sabihin na nating parehas nga tayong may gusto sa isa't isa. Thank you Vera, makakaasa ka na mamahalin ko kayo ni Amara. Pangako ni Cohen bago siya siniil ng halik. Hindi nag-aksaya ng oras si Cohen na manuyo sa kanilang mag-ina. Kita naman ni Vera na sincere si Cohen kaya hindi niya na pinigilan pa ang kanyang sarili. Araw-araw ba naman siyang uwian ng kung ano-ano ni Cohen? Hindi naman kasi masama ang ugali ni Cohen, sadyang paiba-iba lang yung mood nito pero hindi ibig sabihin masama na ang ugali nito. Isa sa dahilan kung bakit siya pumayag na magpakasal kay Cohen ay dahil sa nakita niyang may bayag ito sa mga pinagdidesisyonan nitong bagay. Mature ito at talagang naibibigay ang pangangailangan nila ni Amara. Una sa lahat na pinakaayaw ni Vera ay ang tambay at asa sa mga magulang. Ang naging problema lang naman kasi nila ni Cohen ay ang oras sa anak nito at ang pagiging mapatol nito sa tukso na mukhang nagawa niyang maalis simula nang magkasama sila sa iisang bubong. Hindi siya magdadalawang isip na iwanan si Cohen kapag nalaman niyang nambababae pa rin ito at nakikipaglandian lalo na kay Sandra. Sa ngayon, si Amara pa lang ang may alam ng totoong naging plano nila kaya sila ikinasal. Soon, isusunod nilang aminin to sa kanilang mga magulang. For sure, magugulat lalo na yung ina ni Vera. Ngunit kailangan nilang tanggapin ang galit ng mga ito. Mami, where are we going po? Magalang na tanong ni Amara sa kanya nang makasakay sila sa kotse. Si Cohen na lamang ang hinihintay nila. At maging siya ay walang alam kung saan ba sila dadalhin ni Cohen. Ang tangi lang naman kasing sinabi nito ay may importante silang tao na pupuntahan. Wala siyang ideya, kaya naman sumunod na lamang siya. May dala rin silang bulaklak at pagkain. Baka magpipiknik tayo? Hindi siya sigurado sa sagot niya. Samantala si Cohen naman pumasok na sa kotse. Napasulyap siya sa kanyang anak na nasa backseat at sa kanyang asawa na katabi niya sa front seat. Pinaandar na niya ang kotse at sa daan lamang nag-focus. Wala muna siyang nais sabihin dahil gusto niyang maging surprise ang lahat. Ngunit mukhang hindi makatiis si Vera, kaya naman binasag na nito ang katahimikan. San pala tayo pupuntahan? Secret muna, sagot niya habang malawak ang ngiti. Napansin ni Cohen na kumunot ang noo ni Vera nang makita nitong sa sementeryo sila pumasok. Sinong namatay? Kinakabahan nitong tanong. Gusto ko lang magpaalam sa huling pagkakataon sa ina ni Amara. For sure, masaya siyang makilala ka. Hinawakan ni Cohen ang kamay ni Vera. Huwag kang mahiya, okay? I love you. Hinagkan muna niya si Vera bago kinarga naman si Amara. Masaya silang lumakad patungo sa puntod ng dati niyang asawa. Pinatong niya ang bulaklak at ngumiti. Pasensya na, natagalan ako. Ngayon, aaminin ko na talaga sa harap mo. Si Vera, kasal na kami.
Pinagpaalam ko sa'yo yun. Pumunta ka dito bago wedding natin. Sana sinama mo man lang ako. Naluluhang wika ni Vera. Shh, it's fine. Lahat ng hakbang ko, pinagpapaalam ko sa kanya bilang respeto. Napakaduga, mapait nang umiti si Vera sa kanya. Hi, my name is Vera. Don't worry, ako na mag-aalaga at magmamahal sa anak mo. Sa anak natin, magiging full-time mom na ako. Napakunot ang noo ni Cohen. What do you mean? Ngumiti sa kanya si Vera. Aalis na muna ako sa trabaho para maalagaan at maasikaso ko kayo ni Amara. You don't have to do that. Gusto ko to. Hinaplos ni Vera ang mukha niya. May nakalimutan pa pala ako. May hinugot si Cohen mula sa bulsa nito bago lumuhod. Will you marry me again? This time it's real. Mahal na talaga natin ang isa't isa. Pangako, nawala na ako mga kalokohang gagawin. Lahat yun, iiwasan ko na. Natutop ni Vera ang kanyang bibig bago napasulap kay Amara na tuwang-tuwa. Sa tingin mo ba tatanggi ako? Yes, Cohen. I will marry you. Muling ikinasal si Cohen at Vera. This time, sa kagustuhan na nilang dalawa, kasama ang mga malalapit nilang kaibigan at mahal sa buhay. Hindi pa man dumarating ang matinding dagok o problema sa buhay nilang mag-asawa, ay masisiguro naman nilang kahit sino man ang sumira sa kanila, wala nang sino man na magtatagumpay na mapaghiwalay sila. Parehas nilang mas minahal ang isa't isa. Mas marami na ang time ni Cohen sa kanila kesa sa trabaho. Kaya na nitong i-manage ang oras nito para lang makabanding silang mag-ina. At sa ilang buwan pa nga lang na pagsasama, binayaan agad sila ng magandang regalo. Nalaman nilang 2 linggo na pala ang tiyan ni Vera at dahil doon, mas lalong sumaya ang mga araw nila. Sa ngayon, nasa stage na si Vera ng kanyang paglilihi at madalas ay mainit ang kanyang ulo. Mabuti na lang at iniintindi siya ni Cohen, mas humaba pa ang pasensya nito dahil sa kanya. Gutom na ba ang Han ko? Paglalambing sa kanya ni Cohen, nasa couch siya nakaupo habang nagmumuni-muni. Han, parang ayoko nang kumain. Malungkot na sabi ni Vera. But why? Kasi feeling ko tumataba na ako. Napabuntong hininga si Vera. Han, hindi ka naman mataba. Sadyang mag-anak ka lang kumain. Ingat na ingat si Cohen sa mga sagot niya. Isang pagkakamali lang kasi niya. Sa labas siya matutulog. Para sa akin, ikaw lang ang pinakamagandang babaeng nakikita ko. Talaga? Lumiwanag ang mukha ni Vera. Pero bakit ang baho mo? Maligo ka nga, Han? Ha? Kaliligo ko lang eh. Kamot ulong sagot ni Cohen. Hindi ko gusto yung pabango mo. Ibahin ko na lang, Han. Agad na hinubad ni Cohen ang t-shirt niya. Pwede namang nakaganito na lang ako. Mapang-akit na sabi pa ni Cohen. Han, alam mo namang wala akong ganang makipagtusukan ngayon. Napangiwi si Cohen. Hindi naman yun yung ibig kong... Hindi niya natuloy sinasabi niya nang samaan siya ni Vera ng tingin. So, nire-reject mo ko? Ha? Litong-lito si Cohen. Hindi, Han. Mabilis niyang tanggi. Hindi ko tatanggihan ang napakaganda kong asawa. Pambobola pa niya kay Vera na mukhang ubra naman. Ganito sila araw-araw. Nag-take na rin siya ng leave para maalagaan ang kanyang mag-ina. Ilang buwan pa ang lumipas. Dumating na ang buwan ng due date ni Vera. Kabadong-kabado si Cohen dahil sa alam niyang hindi madali ang mga anak at dahil na rin sa trauma niya sa una niyang asawa. Hindi mapigil ang pagtulo ng luha ni Cohen. Huwag po sanang maulit muli. Bulong niya habang naghihintay sa labas ng delivery room. Relax, walang mangyayari. Malusog silang parehas. Pagpapalakas ng ina niya sa kanyang loob, dumating na rin naman ang magulang ni Vera. Ilang oras pa ang lumipas, lumabas na ang nagpaanak sa kanyang asawa. Nakahinga siya ng maluwag nang sabihin na nasa room na ang baby at ang kanyang asawa. Agad niyang sinugod ang kwarto na kinilalagyan ng mag-ina niya bago niyakap ang kanyang asawa. Salamat naman at ligtas kayo. Lumuluhan niyang wika. Good job, Mami Vera. Proud na proud kaming lahat sa'yo. I have a little sister. Sigaw ni Amara. Babae ang anak nila. Ito ang inaasahan talaga nila at masayang masaya silang mag-asawa. Pinagmasdan muna nilang dalawa na kargahin si baby ng magulang nila. I love you. Bulong ni Cohen sa kanyang asawa. Mahal na mahal din kita, Cohen. Nakangiting wika ni Vera bago tinuon ang tingin nila sa kanilang anak na ngayon ay hawak ng ama ni Vera. Kontento na sila ngayon sa masaya nilang pamilya. Wala na nga silang mahihiling pa.